Kan mo'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain, walang sa'yo'y maihambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Isa pa, kailangan ko, ang kailangan ko ay pag-ibig mo, o Diyos sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain, walang sa'yo'y maihambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba. Napagod po ba kayo? Hindi, isa lang ano lang yan, pahapyaw, patikim lang. Pero sabi niya, sa tuwing kinakatag po natin ang ating Panginoong Diyos, kung araw ng Miyerkules at Huwebes, sabi niya, langit ang ating nadarama. Amen po ba? Sapagkat totoong napakasarap namin ang presensya ng ating Panginoon. Sapagkat sabi nga sa Bible, saan man may 2-3 na nagkakatipon dahil sa kanyang pangalan, He's with us. Narito siya sa ating kalagitan. Naniniwala po ba kayo ng ating Panginoong Diyos? Narito ngayon sa ating kalagitan. Amen. Muli, palapakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Sa oras na ito, ating Panginoong Diyos, patuloy na tayo tinatawagan. Kaya, sa bawat sandali ng ating buhay, dapat meron tayong tugon sa Kanya. Ang tugon ng ating puso, siya'y laging pasalamatan, siya'y laging itaas, papurihan, bigyan ng kaluwalhatian ang Kanyang dakilang pangalan. Tugon ang aming puso. Tugon ang aking puso sa iyo, Panginoon. Ang mag-alay ng papuri at pagsamba. Sa buhay ko'y taglaw.
Mapalapit sa'yo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa'yo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at mapakailanman. Tugon ang aking puso sa iyo, Panginoon. Ang magalay ng papuri at pagsamba. Dahil sa iyong pagmamahal, katiyakan sa buhay ko'y taglay. Mapalapit sa iyo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa iyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at mapakailanman. Mapalapit sa iyo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa iyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at mapakailanman. Mapalapit sa iyo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa iyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at mapakailanman. Mapalapit sa iyo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa iyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at mapakailanman. Maghari ka ngayon at mapakailanman. Maghari ka ngayon at mapakailanman. Hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Manahan ka, Espiritong Banal, tinatawan ka. Espiritong Banal, pakinggan mo ako. Espiritong Banal, kailangan mo.
Kumilos ka sa buhay ko ito, pagkat walang magagawa kung wala ang presensya mo, Espiritong Banal, dinggin ang samo ko. Kailangan ko ang patnubay mo. Kumilos ka sa buhay ko ito, pagkat walang magagawa kung wala ang presensya mo, Espiritong Banal, dinggin ang samo ko. Kailangan ko ang patnubay mo. Kumilos ka sa buhay ko ito, pagkat walang magagawa kung wala ang presensya mo, Espiritong Banal, dinggin ang samo ko. Kailangan ko ang patnubay mo. Kumilos ka sa buhay ko ito, pagkat walang magagawa kung wala ang presensya mo, Espiritong Banal, dinggin ang samo ko. Kailangan ko ang patnubay mo. Kumilos ka sa buhay ko ito, pagkat walang magagawa kung wala ang presensya mo, Espiritong Banal, dinggin ang samo ko. Kailangan ko ang patnubay mo. Kailangan ko ang patnubay mo. Kailangan ko ang patnubay mo. Welcome, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Welcome and take over this place. Holy Spirit. Hallelujah. Welcome, Holy Spirit. Welcome. Oh, hallelujah. Welcome and take over. Take over in this place. Holy Spirit. Oh, hallelujah. Sa buhay ko ito, pagkat walang magagawa kung wala ang presensya mo, Espiritong Banal, dinggin ang samo ko. Kailangan ko ang patnubay mo. Kailangan ko ang patnubay mo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Napakabuti mong Diyos. Napakadakila mo. Napakarami po kami dapat ipagpasalamat sa iyo, O Jesus, sa araw na ito.
mga biyaya na aming natatanggap sa araw-araw. Malulusog at malalakas naming katawan. Higit sa lahat sa buhay namin na patuloy mong ipinahihiram sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pribilehiyong ito na muli mong ipinagkaloob sa amin sa hapong ito. Kaya po, mahal na Jesus, ito po kami ng aking mga kapatid sa ubasang ito. Lumalapit po kami sa iyo na may kababaang loob. Nagsusumamo. Humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming nagawang pagkakasala. Inaamin po namin, Lord, na kami mga makasalanan. Inaamin po namin, Lord, na kami hindi karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Subalit sabi mo po, Panginoon, kami po lumapit sa iyo, kami iyong patatawarin. Kaya ang samo po namin, Panginoon, Lord, huwag mo pong tingnan ang aming mga pagkakasala, kundi ang aming pusong nagbabalik loob sa iyo. Sa hapong ito, Panginoon, pagkat sinabi mo, ang aming mga kasalanan, ang nagiging hadlang upang kami tugunin mo sa aming mga kahilingan. Kaya patawad, Lord, patawad. Ganon din po sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga anak, sa aming mga, lahat po aming mga mahal sa buhay, patawarin mo rin po sila, Panginoon, sa lahat ng mga pagkakasala. Kaya po sa hapong ito, Lord, nagkakaisa po kami na nanalangin sa iyo. Muli mo pong buksan ang aming puso, ang aming isipan, na sa aming pag-a-IP po, intercessory prayer sa hapong ito. Hayaan mong tumimo sa aming puso, Panginoon, ang iyong banal na salita na muli namin pagsasalusaluhan sa hapong ito. Pagkat po kung saan ang iyong banal na salita, Panginoon, ang siyang nagpapalakas ng aming physical at spiritual na buhay, Panginoon. Kaya huwag mo po kami pababayaan, Panginoon. Tunay nga po sa iyo lamang kami umaasa. Sa iyong mga banal na salita, Panginoon. Kaya kami pong mga lingkod mo na sa tuwing Miyerkules po kami nag-aaral ng iyong gintong aral, Panginoon. Hayaan mong kami mga lingkod mo pinilit-hinirang sa lugar na ito ng St. Jerome, Panginoon. Lord, kami ay magamit mo sa kapanahunan upang maging asin at ilaw kami sa lugar na ito na marami pa kami maakay patungo sa iyong banal na harapan. Kaya po, Panginoon, nawa po, wala po kaming hindi dadalangin sa iyo, Lord. Kasihan mo po kami ng iyong kabanal-banalang Espiritu sa hapong ito. Ganon din po ang aming brother na sinugo mo sa hapong ito. Nawa po, Panginoon, mapuspos siya ng iyong kapangyarihan. Lord, na may deliver niya ng maayos ang iyong banal na salita sa bawat isa sa amin. Patuloy mo pong pagpalain, Lord, lahat po ng mga gawain, lalo-lalo ang gawain dito sa lugar na ito, Panginoon, na wala po kaming sawang maglilingkod at paglilingkuran ka namin sa abot ng aming makakahaya, Lord. Kaya po, pinagkakatiwala po namin sa iyo, Lord, lahat ng gawain mo, Panginoon. Tunay nga po, sinabi mo, wala kaming magagawa kung hindi mo kami sasamahan. Kaya po, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat-lahat ng ito. Pagkat kami naninalig na nanampalataya at naniniwala na ito ay gawain mo. Kaya po nga, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming pag-i-intercessory prayer sa pamamagitan ng aming sa sinugo mo, Panginoon, si Brother Chito, Panginoon. Kaya po, Panginoon, padalhan mo po ng libu-libong mga anghel ang lugar na ito. Tanuran mo po kami sa apat na sulok na ito upang kami malayang makapagpuri sa iyong dakilang banal na harapan. Ito po, at isinisinuhan ko na po namin po ng kabanal-banalang dugo ni Jesus, lahat po ng aming mga kahilingan. Kaya lahat ng papuri, pasalamat at parangal, tanging sa iyo lamang namin ibinabalik, kasama ang aming mahal na ina. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Praise God.
Mapagpalang hapon po sa mga anak ni Yahweh El Shaddai. Naramdaman niyo ba ang presensya ng Panginoon? Amen. Amen. No worship, no rain. Amen. Every time na tayo ay nagpuri sa Kanya, the Holy Spirit will be with us. Amen. At ramdam ko ang ating pagsamba, pagpuri sa Kanyang dakilang pangalan. Kaya namang mga bagabag sa inyong puso, isip, mga hadlang, ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay sapagkat ito yung dahilan kung bakit tayo nandito sapagkat sa Kanyang kamay lamang magkakaroon ng katagumpayan ng ating kahilingan. Amen? In Ephesians 4:15, sabi po dito, sa ganitong paraan, tayo'y mamumuhay ng tapat sa pag-ibig at sa lahat ng bagay ay magiging katulad natin si Kristo. Siya ang ulo at tayo ang Kanyang katawan. Yan po ang masaganang mensahe ng Panginoon na ipapatid ng Diyos sa bawat isa sa atin. Napagpalang hapon po, palapakan natin si El Shaddai. At pwede na po kayong magbatian. Sabihin mo kapatid, mukha kang pinagpala. So, ang pinagpala, hindi pa sa maganda, no? Pwede na po kayong maupo. So, bago po tayo magpalaot at magpunta sa ating intercessory prayer, let us once again cultivate our heart. Amen? Kumbaga sa lupa, bago ihasik ang butil, kailangan ito'y diligin, i-cultivate, palaguin, i-cultivate para ito'y malagong-malago na tumubo sa ating puso. Ang ating pong pag-aaral ngayong hapon ay Growing in Christ, Journey to Christian Maturity. Kung gusto niyo pong mag-take down sapagkat every time na tayo ay kailangan mag-review, napakaganda po na ito'y mayroon tayong mga remembrance, especially sa Word of God. Amen ba? Sapagkat may panahon na ang mga salitang ito ay magre-remind sa atin at magiging solusyon sa mga suliranin kung meron mang dumating problema, karamdaman, sapagkat sabi ng Hebrew 4:12, for my word is like a sword that can penetrate the dividing soul and spirit. Amen. Ang kanyang salita ay parang talim, ang parang palaso na magkapilay-talim na tumatagos sa pinaghihiwalayan ng espiritu at ng kaluluwa. Only the Word of God can penetrate to our soul. Ang kanyang salita lamang ang mag-penetrate sa buhay natin na siyang magkakaroon ng pagbabago. Not only in one moment of this life, not only in 1 minute of this life, in 1 day, in 1 hour, not only in prayer meeting, but especially our whole life. Sapagkat ito yung dahilan natin that we must become stronger and mature, not only in 1 moment of this life. After 1 hour, maghihiwalay na naman tayo mga kapatid. After 1 hour, 2 hours, or another minute again, we will go away kung saan tayo pupunta sa mga responsibilidad. But the thing is, ano yung ating baon-baon na magiging tunay na basihan ng pagiging Christian? Amen. One day, I remember, sabi ni Sister Ami, gusto niya kayo na matuto, tayong lahat na matuto, evenly, gusto ko rin matuto na magpalago sa buhay spiritual. Because the moment we are mature enough, wala kang agam-agam sa paghingi sa Diyos. Kapag sigurado mo ang hinihingi mo at ang sarili mo, wala kang dudang pwedeng nanatili sa atin. And once again, sabi ko nga, ang kapangyarihan ng Diyos given na yun eh. Ang himala ng Diyos given na yun eh. Kaya nga nandito tayo sa pagkagis, only the powerful God. The issue is yung ating mga duda sa Kanya. Nandun na yung himala niya, nandun na yung biyaya niya, but the point is, gaano tayo
kinakain ng ating mga pagdududa. Amen po ba? Amen. Kaya nga sa pag-aaral natin, naalala ko noon after 3 years ng aking paglilingkod, I have made a big question mark in my life. Aminin ko po sa inyo, nag-preach na ako. But then in myself, I am unstable. Kasi hindi ko pa kayang panindigan with my own na yung Diyos na atin, hindi ko talaga makuha pa ng lubusan. But along the way, sa pagliliti ng aking puso, na malaman at maghangad ng mas malalim at matibay na pangunawa sa kanyang ibibigay ng Diyos. Sabi ng Panginoon, humingi kayo sa akin, sapagkat siya ay nagbibigay. And most especially, kapag ibibigay niya ay kanyang kalooban sa ating buhay. Amen po ba? So, sabi ng ating binasa, sa ganitong paraan tayo mamumuhay ng tapat sa pag-ibig sa lahat ng bagay na magiging katulad ni Kristo. The ultimate goal ng buhay Christian is to be like Christ. Amen ba? Amen. Ang pinaka-goal ng isang Kristiyano is to be like Christ. Hindi man natin maabot yung ganung level, but we are not stuck. Hindi tayo tumitigil na mag-aspire. Amen ba? Hindi tayo tumitigil na magsikap na kahit pa paano sa ating buhay ay maabot natin yung level ng Panginoon na maging kagaya ni Kristo. Nang sa ganon, ang ating buhay, mga kapatid, kay El Shaddai ay merong katiyakan, merong assurance sa buhay nito. At ang growing in Christ, ang paglago, ang pag-grow kay Kristo ay paglalakbay patungo sa pagiging maturity sa harapan ng Panginoon. We become mature. Minsan, hindi sumasabay yung ating mga spiritual maturity sa ating edad. Even our personality ay hindi minsan nakaparalel doon sa ating edad. Kaya nga may masakit na pakinggan sa mundo yung sinasabi na mga tao, matanda ka na wala kang pinagkatandaan. No? Ito yung very harsh word. Pero ito yung malaking challenge sa atin. Amen po ba? Amen. Kaya mapalad kayong lahat. Mapalad tayong lahat because we aspire to grow. Amen ba? Amen. Although yung paglago ay hindi constant. Gradual yun. Alam nyo yan sa amber, pag tag-init, nawawala yung mga dahon ng tayo. Hindi na kami nag-grass cutting. Mga 1 month, 2 months, wala kaming dadami. Pero pag umulan ng gabi, 2 araw, 1 gabi, o 2 gabi lang, kinamagaan ang tataba na naman ang dahon. What is the essence of that? Yung butil na yun ay nandoon lang. But the mere fact na hindi siya nadidilig, hindi siya nag-grow, hindi siya nagbubunga, hindi siya nagiging damo ulit. But ito'y kapag nadilig, ito'y ng tubig, nagaling sa langit, nagaling sa taas, ito'y nagkakaroon ng bunga. And the same with this heart. Sometimes, ibinigay na ng Diyos sa atin ang kapangyarihan, but we never grow sapagkat stagnant tayo sa ating sariling pagiging Kristiyano. And we are not growing. Amen ba? Kahit maganda na tayo ay nag-limited. Kaya kinakausap ko kayo, hindi kagaya ng attenders. Kinakausap ko kayo, hindi kagaya ng mga taong maraming problema sa buhay. Kinakausap ko kayo bilang mga leader ng ating grupo. Na hindi tayo dalahin, kundi tayo ang nagdadala. Na hindi tayo ang humihingi, kundi tayo ang partaker ng Lord. Pag sinabing partaker, kabahagi ng ministry ng Panginoon. When you assume that you are partaker of Christ, klaro na sa Panginoon Yesus nakasama ka niya. Amen ba? Amen. Sa malaking company, maraming partaker, nag-i-invest sila ng 1 million, 2 million. Kapag hindi na sila gumalaw, lumalago pa yung kanilang pinartake na pera. Kasi kasama niyo sa community, sa kanilang company. And we partake this life, you partake this ministry, para habang ikaw ay nabubuhay, may lumalago sa buhay mo. Amen ba? May umaascenso sa buhay natin. And by that,
Meron tayong katiyakan sa buhay na ang paglilingkod natin ay hindi lang parang palipas oras lang. Kaya nga lagi kong tinatanong sa mga tao, pag kayo ba ay nag-a-absent, naniwala lang ba sa inyo? Pag kayo ba ay nalilate, okay lang sa inyo? Sometimes we are not aware. Sometimes pinapakita natin na okay lang mawala, okay lang mag-absent, okay lang hindi ako mag-assume ng aking responsibility. And we are not serious of our responsibility. Kung hindi mo siseryosohin ng Diyos, hindi ka rin niya siseryosohin. And you will never be serious in life kapag hindi malalim ang foundation mo sa Kanya. Amen ba? Hindi ka naman magiging totoong lingkod kapag hindi mo alam yung estado mo sa Kanya. But the mere fact na nakita mo yung responsibilidad na ipinakita mo sa Kanya, sabi ko nga, yung makanta natin, napakabigat. Kung ang Diyos, kagaya din natin, sasabihin niya, sinungaling lang kayo. Ang sasabihin, there is no higher calling, no greater honor. Iba yung sinasabing gano'n. No, wala na daw higher calling, no greater honor. Excuse me. But to pray to God. Kung wala ng greater honor, kung wala ng higher calling, kailangan maramdaman ito ng Diyos sa atin. Amen. Kasi ang paglilingkod hindi po biro. Amen. Sabi ko nga lagi, pag yung mga failures natin sa ating buhay, minsan napapalitan, may mga options. Pero yung paglilingkod mo sa Diyos, ay walang options. Wala nang ibang El Shaddai. Wala nang ibang Diyos. Wala nang ibang Kristo na pwede mong lapitan. At eto siya ngayon sa hapon ito. Amen ba? As we go along this topic, and I hope na sa ating pag-pray mamaya, bukal at buo sa puso natin, na kahit bulong lang natin ay makakarating sa langit. Ang Diyos kapag kumatok ka sa Kanya, mararamdaman niya agad na kumatok ka sa Kanya. At bubuksan ka agad niya sapagkat alam niya na darating ka. Amen ba? Kaya nga sabi ng mga may mga celebration, darating ka, di ka man lang nagpasabi. So we have to prepare ourselves to pray to Him sapagkat mawawala ng saysay yung hapon natin. If we are only articulate in our prayer, we must be genuinely go to His throne. Amen ba? At ito yung mangyayari sa buhay natin kapag sabi mo nga, nag-journey tayo patungo sa pagiging Christian maturity. Unang bagay na magagawa natin patungo sa Christian maturity is foundation of faith. Sabihin niyo, foundation of faith. Ang kahoy, ang kanyang tibay, dumidepende sa kanyang mga ugat. Ang bahay kapag itinayo, kasing lalim, kasing taas ng pundasyon ang kanyang wall. Almost the same. Kung gaano kataas yung isang pader, halos ganun din kataas ang pundasyon, yung standard na matibay. And the same with this life. Napakahalaga na may establish natin yung foundation ng faith natin. Kasi maraming nag-El Shaddai. Pero along the way sila'y bumagsak. At yun ang napaka-danger. Ano nyo kung bakit? Kapag bumagsak tayo, nag-backslide na tayo, wala nang tayo ibang makahanap na Diyos. Amen ba? Wala tayong ibang babalikan na Diyos kundi sa El Shaddai. At napakahalaga na ma-assure natin sa ating sarili na makita natin yung foundation of faith. Amen. Amen. Yung mga bata sa labas, wala kang mapapalang tamang ugali kasi walang magandang foundation. Hindi mo daw mahahanapan ang isang tao kagaya ng hinahanap mo sa sarili mo, wala siya. Amen ba? Eh, tinuturuan tayo ng Diyos na magkaroon ng matibay at malalim na foundation. Establishing a strong spiritual foundation. Unang gagawin natin, ma-establish natin yung matibay
na spiritual foundation. Amen ba? Hindi naman natin siya mai-impress sa ating laging present. Hindi naman natin siya mai-impress sa ating mga activity. We can impress God in our spiritual foundation. Na umulat, bumagyo, El Shaddai ka pa rin. May problema o wala, El Shaddai ka pa rin. Ma-answer prayer o wala, alam mong may masigit na ibibigay sa El Shaddai. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Building a strong foundation in Christ involves surrendering our lives to Him. Ang magtayo ng matibay na spiritual foundation ay kailangan na isurrender ang ating sarili sa Kanya. Hindi ito madali, no? Lalo kapag tayo ay busy sa ating mga gagawin, napakahirap po ng kondisyon ng Diyos. Pero kapag ito'y nagawa natin sa Kanya, ito'y magiging madali. Anong gawin? Amen ba? At mahalaga na isurrender natin. Mahirap bitawan ang isang bagay kapag alam mong hindi mo tiyak ang pagpupunta mo ng isang lugar. Pero kapag alam natin ang pagsusukuan natin ng ating buhay ay kayang sumapat sa bibitawan mo, hindi ka mag-aalinlangan. Maraming tao na hindi na pagsasacrifice ang paglilingkod. Kasi maraming reservations. Maniwala po kayo sa 100 na tao, magtanong ka kung ilang magiging coordinator, marami na yung 3. Niniwala kayo. Amen. Madali na mong salita eh. Sige na brad, sige na sister, nandito lang ako susuporta sa'yo. Kasi he or she is only playing safe. Kapag sinabing susuporta lang ako, pwede siyang umalis anytime. Madali na magsabi, ito lang. Lalo pag may pera, madali lang bumunod, no? Madali lang gawin yun. But the more pa, kapag sinurrender mo ang buhay mo sa Kanya, sa'yo hahanapin ng Diyos ang mga taong tinawag mo. Amen. Kapag ang papulong hindi naman pa sa'yo ang hahanapin yung kapitan agad. And that's why if you surrender yourself to God, kailangan mas una kang maramdaman na ikaw ang pinakamalalim na pundasyon sa Kanya. Kapag umakay ka, tiyak mo rin sa sarili mo na ang inaakay mo ay hindi mapapaanong bagay sa may inaakayan mo. Na pag nag-akay ka, may katiyakan ka na hindi siya mapapariwara. Amen. May katiyakan kayo sa Kanya, mga kapatid. Alam mo, hindi po sa pag-boast sa Panginoon. Ako kasi tinawag, hindi naman ako attender. Tinawag ako talaga coordinator. Pero nung time na yun, parang saling pusa lang. Opo, saling pusa. Kasi ang nanay ko ay coordinator. Nalibasa yung mga magulang namin, medyo mahina. Ako yung ayos ng buo ng mga gagamitin. Kaya tinawag ako ng hindi attender. Tinawag ako ng bilang isang isang ministry. Na palagi kong tinagyayabang eh. Nagtataka ko sa mga taong ngayon. Ang gawain alas 6, ang 7, ang dating. Inamahan po ako. Pasensya na sister na. Hindi bali sa sunod, bumawi ka na lang. Tumalay ka na lang. Pero alam mo, hindi naman ganun kakitig yung isip ng Diyos, no? Kahit nga sabihin mo, Lord, alam mo na may ginagawa ko, okay na, okay. Pero yung commitment natin sa Kanya, hindi okay. Amen. Lahat uunawain ka ng Diyos kasi hindi kinukulang yung grasya ng Diyos. But you never met yung pinakamalalim na hinihingi niya sa'yo. Hindi kanya naman bibilangan eh. Amen. Hindi ka naman kwepentahan ng kulang mo eh. Kasi ang lahat nasa Kanya na eh. Amen. Sabi ni Bishop, ang Diyos hindi nagpapahirap, hindi siya nagpapunishment. Pagatin ka o hindi, walang problema. Mag-worker ka o hindi, walang problema. Pero yung gagawin mong pagtugon, ang siyang kukunin mo sa sarili. Amen. The way you respond to God, siya yung magiging makakamtan. Nakukuha niya mga kapatid? Amen. So napakahalaga na isurrender natin sa Kanya and accepting His grace and grounding our faith in His teachings. Iugad ang ating pananaw sa Kanyang buhay. May mabigat nga na sinabi si St. Paul sa Colossians.
basahin sa Colossians 2, di ko na babasahin. Sabi ni St. Paul, huwag kayong maniwala sa sabi-sabi ng matatanda. Sa mundo, malaking factor yun kapag ang matanda ang nagsabi. Pero minsan, ibig sabihin, hindi lahat ng sasabihin ng matanda ay totoo. Magiging totoo ang sasabihin ng matanda if it is aligned in his teachings. Amen ba? Magiging totoo ang turo ng matanda kapag ito'y nakaalign sa turo ng Diyos. Kahit magandang bagay, mga kapatid ko sa Panginoon, involve natin sa ating sarili ang pag-surrender sa Kanya. And we can measure the surrender ourselves by our own mission. Ikaw mismo yung susukat. Gaano ba kabigat ang commitment mo sa Kanya? Kanya. Hindi niyo ko sasagutin yan. Kayo lang ang sasagutin niyo sa sarili. Gaano kalalim ang commitment mo sa Kanya? That's what I asked before kanina, na nakukonsensa ka ba kapag hindi nakapag-a-attend or you are only complacent? Na para bang gagawin yung pinword na passive or taking for granted ka lang? Amen ba? Kapag may nakita ng na-aksidente sa labas, kahit na naawa ka, pwede mo namang iwanan, no? Kasi hindi mo naman responsibility. Pero kapag talagang surrender mo sa Kanya na alam mong bahagi siya ng buhay mo, hindi mo pwedeng iwanan dahil mong gagawin mo. Involved ka doon, lalo kapatid mo, immediate family mo, at na-accidente siya. Hindi mo siya pwedeng isaktabi. Ganun yung gravity ng surrender natin sa Lord. If you surrender yourself to God, kailangan ganun yung gravity. Kasi alam ng Diyos, niluloko mo lang ako eh. Kasi you surrender yourself to me and ginagawa mo lang yung gusto mo. Lalo na pag mapera, pinapadala yung pera. No? Pero ang mahalagang bagay ang hinihintay sa atin ng Diyos, yung ating sama. Naalala ko noon, ang foundation ko kasi wala ko sa pagmamalaki. Hindi talaga sa laboratory. Lagi kong inuulit siya. Kasi nung tawagin kami ng Diyos, naghanap ang nanyo ko ng comfort zone. Kasi nung time na yun, ang negosyo namin ay bagsak na. And by that, yung mga tao, awkward na sa amin, hindi na lumalapit. Ang tingin sa nanay ko ay masama na kasi wala nang mauutang. Wala nang mahuhut-hut. So, naghanap talaga kami ng mga taong pwede malalapitan. At ito yung El Shaddai, na naramdaman namin yung kagaanan. Kasi yung mga taong nagkakalala mo, iba na yung prato sa'yo. Iba na. Ito yung nakuha namin El Shaddai. Dito sa baba yung El Shaddai, doon kami nakaranas ng enjoyment. Nakikita namin, nagkakantaan, nagsasayawan. At nakita ko yung nagigitara. Tapos sinama ko na isang preacher na may doon sa isang babae. Sabi ko, brother, gusto ko rin magitara. Alam niyo yung aking mindset, okay lang brad, na ilangan dyan ang gitara. Naniwala ko kasi hindi. Sabi ko sa isang brother, ako naman magigitara ngayon. Ito na po yung bayad ko, 50 pesos. Kasi ang mindset ko, ako yung magdodonate. Brother, hindi, ganun. Sa lugar yan ng asawa ko, sa lugar ng presentasyon, nagulat sila sa aking mindset. Anong gawin? Nakita ko, salamat doon, ganun yung aking mindset. Most of the time, ang mindset natin, kapag lumapit ka sa Diyos, may kailangan ka sa Kanya. But the only thing na ako'y lumapit sa Kanya, kasi hindi na perang kailangan namin. Kasi daan na kami sa pera, puno na kami ng kailangan. Pero may mga bagay sa buhay natin na tanging sa El Shaddai lang ang magsusolusyon. Ito all those material things ay wala ng kwenta kapag wala yung kanyang presensya sa buhay natin. Kuha niyo? Mahalaga makita natin ang ganitong bagay. Paulit-ulit na maraming taong hinahabol ang kayamanan. Hinahabol ang pagpapatagumpay sa buhay. Pero paulit-ulit din ang kalungkutan sa puso. Sabi ni Brother Mike, life is simple. Don't make it complicated. Simple lang ang buhay. Huwag mong gawing komplikado. Kung yumaman ka, di praise the Lord. But it doesn't mean na mamit mo yung gusto ng Panginoon. Makikita mo yung kapag surrender mo ang buhay mo sa Panginoon, if we want to be like Christ, simpleng buhay, hindi magarbo. Ayun na lang ang nag-e-expand ng ating buhay, no?
ang tinuturo ng Panginoon yung pagiging simple. Because the more, sabi ng kasabihan ng isang Buddhism, we suffer a lot because we dream too much. Sabihin mo, we suffer a lot because we dream too much. Tayo ay nagyaya kasi mas marami yung ating mga hinahanap. Alam niyo yung kasabihan niya, hindi yan Christian, isang kasabihan niya ng isang malaking religion na Buddhism. Para tira lang niya adapted sa atin. Kaya si Kristo ang sumagot nun eh. Si Kristo hindi naman talaga siya maluho. Pinakita niya ang sample ng simpleng buhay. Actually, kaya niyang gawin lahat ng bagay. Because everything is His own. Ang lahat ng mundo ay nasa Kanya. Amen ba? Amen. Ang lahat ng bagay ay nasa Kanya. Kaya kapag surrender natin ang ating sarili sa Kanya, our actions and mindset must be followed. Amen. Maghihiwalay ang ating buhay sa kalooban ng Panginoon kapag sarili natin ang ating sinunod. Amen po ba? Sabi ng Matthew 7:24 to 25, therefore, everyone who hears this word of mine and put them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Sabi ng Matthew 7:24 to 25. Kapag sinurrender natin ang ating buhay sa Panginoon at sinunod natin ang Kanyang aral, para ka daw nagtayo ng bahay sa isang bato. Amen ba? Amen. Para isang matalinong nagtayo ng bahay sa isang bato. Our Jesus Christ is the rock. He is the strong foundation. Amen ba? Amen. Lahat ng bagay, iiwanan tayo. And we have to be anticipate that all these things will vanish. Pag 50 anyos ka na, magbilang ka pa ng 100 years, tapos na tayo. Huh? Bilis, no? Pero magandang bagay na ang foundation natin, hindi yung material things. Because this world is very corrupted. Amen. At yung buhay ng tao ngayon ay pagulo ng pagulo sapagkat talisya na ng talisya ang mga mindset, ang mga reasoning ng tao. Hindi na umaatma salita ng Diyos, mga kapatid. But we have to build this foundation to rock, kagay kay Kristo, isalig natin ang ating buhay sa Kanya. At kami ang kantang kay Kristo lang, tiwala. Amen po ba? Kapag kay Kristo lang ang tiwala natin, mga kapatid ko sa Panginoon, mayroon tayong assurance. Building on the rock of Christ. Building on the rock of Christ. Christ is the solid rock on which we build our faith. Si Kristo ang solid rock na kung saan doon natin sa Kanya isinasalig ang ating pananampalataya. And it is essential to anchor our lives in His truth and teachings. Isinasali natin ang ating buhay sa Kanyang mga salita. Amen ba? Amen. Sa totoo, kapag tinignan natin ang principles ng Lord, kabalintunaan sa ating mga isip. If we dig out the truth in this spirituality, mas malay sa mga utak natin. Amen ba? Kaya nga maganda yung wisdom na binigay kay Brother Mike kasi ang kanyang pain ay material riches. Pag sinabi ni Brother Mike, yayaman kayo, mas maraming gusto. Pag sinabi ni Brother Mike, magkakabahay kayo, mas maraming gusto. And that's the very good wisdom of Jesus to Brother Mike. Pero kapag dinigot mo yung tinatawag na Christianity o Christian leadership, hindi ganon. Sapagkat if you want to be like Christ, you must follow Christ. Hindi pagpayaman, although uulitin ko, hindi ko minamasama yung pagpayaman. But the more pag tinawag tayo, kasi lahat ng bagay ginawa na natin, hinabol mo yung araw-gabi just to earn money. Amen ba? Pinagpapatapos mga anak para makamta natin yung security. Ganun pag na yung magulang, naghirap, nagtiis, nagpagod sa kanyang mga anak para ma-establish yung buhay. And the most sad thing, pag sila'y tumanda,
Nagtutulakan ang mga anak kung sino mag-aalaga. And if the family is not founded in the Word of God, hindi malayo yung mangyari. Kapag ang magulang, ang pamilya ay oriented sa kayamanan, walang assurance ang magulang. Kasi ang mga anak na mayaman nag-iisipan. Kung nagbigay na sila ng 10,000, bahala na kayo dyan. Yun ang mayayaman yung mga anak. Wala nang mag-aalaga sa magulang. Kaya yung foundation na pangit talaga yaman, yung mga magulang na nagpa-aral para magkaroon ng spirit, hindi siya assurance. Kaya tama yung sabi ni Brother Mick, kapag hinanap mo yung lalim ng sinasabi ni Brother Mick, nandun sa dulo. Iwanan ka man ng tao, iwanan ka man ng lahat ng bagay, mawala man ang lahat ng bagay, kapag sa iyo si Kristo, magtatagumpay ka. At hindi yung kayong unawain ng simpleng pag-iisip, sapagkat hindi yung isang simpleng kwento. Yan ay may malalim na kwento. Nung ang nanay ko bago siya mamatay, isang biyaya pa sa akin, kasi hanggang ngayon ay hindi ako nakonsensya. Kasi before siya mamatay, nakapag-opera ako ng mga almost 1 month din. Nagtigil ako sa pag-mission. Kasi yung kapatid kong teacher, napapagod na. Yung nanay ko, hindi mo yung mapahinga na hindi mo namasahe pa. Natutulungan kami, yung kapatid namin nasa abroad sa yung nag-finance. Nakita kung gaano inuubos yung pera sa ospital. Marami na. Ako naman nag-aalaga sa nanay ko. Nakakapagod. Parang ako yung risk. Pero pinilit ko. Sabi ng kapatid namin panganay, okay lang yan, mawala yung mga pera, basta ang malaga hindi magkawatakot ka. This is the very essential kapag ang tao ay nakaugat sa Diyos. Pero kapag ang mga pamilya ay napuro ambisyon natin, maniwala ka, papayamanan lang yan. Eh, isang pinaka-goal ng isang magulang is ilagay sa tamang foundation ang pamilya. It is only the Word of God can penetrate this heart na magtuturo sa tunay na aral ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Sabi ng building on the right of Christ is the solid rock on which we build our faith, and it is essential to anchor our lives in His truth and teaching. Sabi ng verse ng 1 Corinthians 3:11, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Siya mismo ang nag-aalay. Siya ang pinaka-foundation natin. Amen po ba? Wala nang ibang bato. Wala nang ibang paalaman. Wala nang ibang foundation kung si Kristo. Yakapin ang Christian faith, unawain at yakapin ang pinaka-foundation ng buhay natin. Sabi ng Hebrews 6:1, therefore, let us move beyond the elementary teachings about Christ and be taken forward to maturity. Kailangan lumago tayo. Amen ba? Kapag lumago tayo mga kapatid, ito yung inaasam-asam natin. We have so many question marks sa ating isip kasi hindi nasasatisfy yung ating soul. Amen ba? We can never fathom hindi natin sa ibang word, hindi natin maaabot yung tunay na kahulugan ng Lord. Kapag hindi tayo mismo inilagay doon sa tamang kalalagayan ng Diyos. Amen po ba? Sabi nga ng isang phrases ng isang theologian, huwag mong pag-aralan ang Diyos. Ibigin mo ang Diyos. Nandito tayo, hindi lang pag-aralan siya. Although, inaalam natin. But the very main goal is ibigin natin siya. And we can know Him more deeply in this life. Amen po ba? So, kailangan mag-move on tayo sa ating kalalagayan. Mag-move on tayo sa ating spiritual na mababaw at tingnan natin ang pinkarurok ng kanyang pagkatawag sa atin. Amen po ba? Cultivating a vibrant prayer life. Ang pagiging mature hindi lamang magkaroon ng tinatawag na building foundation, but to cultivate a vibrant prayer life. Prayer is essential for spiritual growth and intimacy with God. Kapag malayo sa iyo ang hospital, kapag malayo sa atin ang pera, kapag malayo sa atin ang pangangailangan, mayroong pinakamalapit.
Alam niyo yan? Sabihin niyo ano, brother? Panalangin. The most immediate solution of this problem is to pray to God. Minsan ayaw na natin kasi duda tayo, no? Pero kapag dulong-dulo ka na, mananalangin ka sa ayaw sa gusto. Amen ba? Maraming tao na malagnaw ang pananaw sa prayer. Pero kapag sukdon na yung buhay na, sasabihin manalangin ka na lang. And whether you like it or not, you have to pray. At alam ng Diyos, pag may vibrant prayer ka, you pray to Him every moment of this life. Naalala ko nung kami ay ma-pandemic ng asawa ko. Kung pwede lang, huwag nang putulin yung DWXI. Kaya nga lang, pag alas 12 ng gabi, tumitigil. Ang tanging lakas namin ay makinig ng Word of God. We need to satisfy our soul. Kasi, dumating tayo sa mga sukdulan, kinulong ka, limimitahan ka, may pera ka, wala, may gawin ko, wala, diyan ka lang sa kwarto. And that is the very hard thing sa buhay natin. At doon, katatagan at kadamihan ng signal sa panalangin sa Diyos. Kapag mahina ang signal mo sa panalangin, matuturete ka. Kaya maraming kaamayaman, di ba yung director sa bahay, nagkaroon ng mental illness. Kahit hindi sila tumanggap ng ayuda, mabubuhay sila. Yun nga lang, wala silang signal sa Diyos. Natutunog lang nila yung kanilang tiyan. Niya. Kaya mahalaga sa buhay ng tao yung prayerful. Not only in the ceremonial prayerful, but it is our connection to God. It is a genuine connection to God. Hindi niya hahanapin ang masarap mong pananalita. Hindi niya hahanapin ang maganda mong pananalita. Hindi niya hanapin ang nakaalin mong salita. Ang hahanapin niya ang tunay na nag-ugat na galing sa pinakamalalim na bahagi ng puso mo. Amen. Sabi nga ni Brother Mike, sa pagtotoo kang nananalangin, buntong hindi na makalak, papakinggan ng Diyos. Amen. Amen. Ako, very worried ako sa family namin. Alam niyo kung bakit? Sabihin niyo bakit? Kasi, nang simula ako maging preacher, sa akin nila inaasa ang lahat ng tuloy. Sabi ko nga sa inyo, pag may nag-text na sa akin noon, mga buhay tayo, mga magulang namin, alam ko na may problema. Kasi pag nag-text na sila, humihingi ng prayer. Kapag nag-text na, nabasa ko na yung text, may problema na naman. Minsan, pag walang problema, walang tumatawag. Pag nag-ring, kumusta na bro? Aba, may problema to. Kaya sabi ko sa kanila, mag-text naman kayo pag walang problema. Nakaka-nervous yung text nyo. But they expect to my prayer. Nanalangin ka, pag may ibinabarangay, pag may bayaran, pag may nakapilot sa banyo, ganon, dahil yung pinapanalangin. Alam nyo, kapag pamilya kang tagapanalangin, hindi madali, no? Kasi pag sinabi sa'yo, pag may mga taong humingi sa ng prayer, medyo magaan-gaan pa, di ba? Because you're not involved. Pero pag ibigay family mo humingi ng panalangin na kung pwede lang kung ako na yung answered prayer ka na, pero hindi akong Diyos eh. Yung lahat ng hinihingi ng family ko, pag hinihingi niya, ibigay ko na. Humihingi, umaasa, nag-expect sila na ikaw ang kumakatok sa langit. Pero sabi ko, Lord, hindi ako para dapat ngayon. Pero sila na lang, huwag na ako. Kaya nung time na magulo yung buhay ko noon, nahiya ako sa Lord. Pag nagpipray na sila, di ko na alam yung gagawin ko. Because I know myself. Kaya napakalaking hangin sa akin lahat. Na magi tayong masigasig sa paglilingkod sa Kanya. And prayer will not end in 1 hour. And thank God we have a activity here na magkaroon ng intercessory prayer. We are united in intercession to God. And that's the most powerful. Kaya pag lumapit tayo sa Panginoon, mga kapatid ko kay El Shaddai, hindi tayo nauubusan ng lakas. Hindi nauubusan ng pag-asa. Kaya nauubusan ng pagtitiwala sa Panginoon. Sapagkat alam natin na walang ibang Diyos na aabot sa pangangailangan. Kaya ngayong hapon, bago ipanalangin natin yung ating mga general petitions sa ministry, sa mga kailangan natin sa Rosal na ito,
isama niyo yung inyong mga personal na petitions. As I finish this prayer, magsasilent tayo for a while at tayo ay maghihingi sa kanya-kanyang kaibigan. And the last, mga kapatid, deepening understanding of Scripture. Lagi kong pinaulit ito, sabi ni Brother Mike. Run an extra mile. Hindi na tayo bata, no? Yung bata, kakain lang yan pag sinubuan mo yan. Pero tayo, mga matanda na tayo. Pag kinakain ka ng magulang, kung nagutom ka, kumain ka rin. And the same, hindi ka lang kakain sa prayer meeting. Kailangan mag-aralin tayo ng ating sarili. We have to cultivate our spiritual life, our spiritual thought. Huwag mong bigyan ng lugar ang kalaban sa puso't isip mo. Pagkuspunin mo ito ng iyong salita, sapagkat ito'y magiging armas natin sa bawat hamon ng buhay. All Scripture is God-breathed and it is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Basahin niyo sa Tagalog, maganda yan. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Hindi natin kaya ang mga gawain natin kapag wala tayong lisensya. Kapag expire na yung lisensya ko ng motor, hindi nako-comfortable. Kuhan yan. In the same with our spiritual life. If we are not equipped with the authority coming from God, I can't do it. We can't do it. Pero gaano ka man kahina, kaya mong daigin ang pinakamatapang na demonyo. Because you are equipped by God, in the Bible says in John 4:4, the Spirit within you is more powerful than the Spirit in the world. Hindi ka natigin at hindi ka binupuli ng kalaban. Because every time you need God, you call unto Him. You call unto our God. And that's the reason why we become more strong. So, hanggang po muna dito, if God's will, itutuloy-tuloy natin to, yung tinatawag natin growing in Christ and journey towards maturity. Tumayo na po tayong lahat at awitin natin ang sa Panginoong Jesus. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumay, narin siyang dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, pinamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang ako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang
tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Say hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. We glorify His name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We welcome you here. Thank you, Jesus. Biyaya niya Sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat, na ako ay ligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Itas po natin ang ating mga kamay at tayo po ay magkaisang tumulog sa Lord. As we lift up our hands to God and we submit ourselves to Him, suko natin ang ating sarili sa Kanya. Pagkatiwala ang lahat ng bagay sa Kanyang harapan. At ang anumang ating mitiin ay walang kabuluhan kapag ito'y hindi nakarating sa Kanyang tronong banal. Pero as we humble ourselves to Him, as we lift our hands to God as a sign of our humility, pinapakita natin na isinusuko natin ang ating sarili. Sa pagsuko natin, pinapakita natin sa Kanya na wala tayong ibang Diyos na tinatawagan. Wala tayong ibang Diyos na pinagkakatiwalaan. Walang ibang Diyos na magpaghimala. Pwedeng tumugon sa bawat pangangailangan. Pwedeng magpagaling sa bawat karamdaman. At pwedeng mag-provide sa bawat kailangan. Panginoon, kayo nagkakaisang dumudulog. Iba't iba man ang aming mga problema, suliranin, karamdaman. Subalit, isa lang po ang aming alam. Ikaw ang aming Diyos, ang Diyos ni Jacob, ni Abraham at ni Isaac. At Diyos din namin sa hapong ito, ikaw Yahweh El Shaddai sa pangalan ng Jesus. Sa hapong ito, nagkakaisa po kami ng aming isip. Itinututok namin sa aming buhay, umaasa, Panginoon, na palagi kang may gagawin sa paglapit namin sa harapan. Hindi ka man namin nakikita ng aming physical na mata. Nararamdaman namin na ikaw ay malapit sa amin. Sapagkat ang sabi mo, Panginoon, dalawa man o tatlo na nagkaisa sa iyong dakilang pangalan, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Una po sa lahat, kami po ay sumusuko sa iyo sa aming kasalanan ng lago. Anumang mga balakid sa aming puso, Panginoon, anumang mga sigalot sa aming buhay, mga galit, puot, hinanakit at inggit. Dalangin po namin palayain mo kaming lahat. Nawa, Panginoon, na sa aming pagtugon, kami po'y aalis sa lugar na ito na may kagaan ng puso, may kalayaan ng isip, at may kagalakan ng buhay. Dumudulog kami at nagkakaisa po kaming lumalapit siya, Panginoon, hindi lamang sa aming mga personal na panalangin, but especially, Panginoon, sa responsibilidad na inilagay mo sa balikat ng bawat lingkod mo ito. Na kami magkakaisang lumalapit siya para sa paghingi ng iyong gabay at tulong sa aming buhay. Na hindi kayang pamamagitan ng aming pagkilos at paggalaw, kundi sa pamamagitan lamang ng aming pagpapakumbaba at paglapit sa dakilang pangalan. Iuusalin namin, Panginoon, ang aming mga kahilingan upang ikaw ang makinig sa hapon ito.
I pray to you, Father God, in Jesus' name. Una po sa lahat, idinudurog namin sa Panginoon ang buong ministry na aming pinalalagyan. Ang El Shaddai Foundation, Panginoon, ang DWXI International PPI Foundation, at ang aming punong lingkod na iyong tinawag. Father God, napakalinaw po ng iyong himala, na in spite na halos hindi siya makapagsalita, ang iyong presensya ang aming nararamdaman. Na kahit Panginoon, kinukutya siya ng maraming tao, hindi siya natitinag para ipakita sa iyo, Panginoon, na hindi lamang sa mga salita kami dumudulog, kundi sa puso ng aming punong lingkod. Na sa kabila hindi maintindihan ng malinaw ng mga tao, Panginoon, pero nakikita namin ang deserve niya para ang mga lingkod mong tinawag, Panginoon, ay makaranas patuloy ng himala sa pagkatawag mo sa kanila. Pagpalain mo, Lord, ang buong foundation ito sa pamumuno ni Brother Mike, ang kanyang buong pamilya. Nawa, Panginoon, ang unity ay maganap sa kanilang sambahayan, ang management ng El Shaddai, Father God, ang 7 councils, Panginoon, ang kanyang anak na si Michael Velarde, ang assistant servant leader, Panginoon, ang mga head disciples, Father God, na tagapamuna sa gawain nito, Panginoon, ang buong mundo, buong bansa na pinapadala mo ng gawain, Lord, idinudulog namin si Panginoon ang mga taong ito. Nawa, Panginoon, maakay mo sila patungo sa tuwing na paglilingkod sa iyo. At sabay kaming lahat nalalago sa paglilingkod sa iyo sa pangalan ng Jesus. Panginoon, idinudulog namin sa iyo, O God, ang lugar ng Rizal, ang PIPS 21, Panginoon, dalangin ko, Father God. Salamat po sa halos 10 taon kong paglilingkod sa lugar na ito. Salamat, Lord, sa walang patid mong biyaya. Sapagkat dahil sa lugar na ito, Panginoon, patuloy mo kaming hinuhubog. Salamat sa mga taong kabahagi ng aking paglilingkod sa lugar na ito. Pagpalain mo, Lord, ang aming heads, ang bawat parokya ng 21 Rizal, Panginoon, ang lahat ng simbahan, ang aming mga butihing pari, Panginoon, nawa sila'y maging inclined sa gawain mo, Yahweh El Shaddai. Sila ay madedicate sa gawain mo, Panginoon. Pagpalain mo din, Lord, ang lahat ng mga manggagawa mo sa lugar na ito. Sa buong Rizal, Panginoon, lahat ng coordinators, workers, assistant, Panginoon, lahat ng mga manggagawa mo, dalangin ko, Father God, na pagkalooban mo sila ng kanilang pangangailangan. Especially financially, spiritually, physically, Father God. At dalangin ko, Panginoon, na patuloy silang maging matatag, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang bawat kasama kong mga preachers. Nawa kaming lahat ay patuloy na lumakad sa kalooban mo, lumakad sa kagustuhan mo, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang mga lingkod mo narito ngayong hapong ito, O Diyos. Father God, we pray in a very special way. Dalangin po namin ang aming buhay ay hindi kumpleto kung wala ang tulong. As we heard in your word, pagkatiwala ang lahat ng bagay sa mabuting kamay at ito'y magkakaroon ng kaganapan. Panginoon, alam po namin na hindi lahat ng aming kahilingan ay pwede namin banggitin. Pero ikaw ang omnipotent God. Ikaw ang omnipresent God. Ikaw ang all-knowing God, Panginoon. Father God, we declare sa hapong ito, gaano man kahirap ng mga kanilang kahilingan, gaano man katagal ng kanilang kahilingan, Panginoon, gaano man kaimposible ng mga bagay nangyari sa aming buhay, karamdaman, kaguluhan, in the name of Jesus. Lahat ng salot ng sumpa, lahat ng salot ng kahirapan, lahat ng salot ng kaguluhan, lahat ng salot ng pag-aalipin ng kalaban, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we rebuke in this place, pinapalayas namin, at nawa, Panginoon, ang paglago ang aming makamtan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise you, Jesus. Ora babakande, hallelujah, praise God. Oh, say hallelujah. Shandara bakande, hallelujah. Praise you, Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise you, Jesus. We thank you, Lord, we thank you, Jesus. Yes, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Father God, isinukso ko namin sa aming buhay. Alisin mo, Lord, ang pagdududa. Alisin mo, Lord, ang lahat ng takot. Alisin mo, Lord, ang lahat ng pag-alinlangan. At walang ibang pumunong sa amin ang iyong salita. Ang pag-asang nanggagaling sa iyo, Panginoon.
At naniniwala kami, especially ang mga lingkod mong ito, ay uuwing tagumpay at answer prayer sa pangalan ni Jesus. Itaas niyo ang inyong kamay. Sabihin niyo, Lord, kulang ang salita. Kulang ang sasabihin namin. Pero pinagkakatiwala namin sa itong aming buhay. Sampo ng aming mahal sa buhay. Sinusuko namin. Wala na kaming ibang mapupuntahan. Wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Pero tiyak namin sa paglapit namin sa inaangkin namin lahat ng aming kahilingan ay answered prayer. Amen. Amen. And amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Malakas na palakpak at sabay at ulitin natin ang give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has